Sa isang tahimik na gabi sa Munich, habang nakataas ang watawat ng Olympics, 8 lalaking nakasuot ng tracksuits ang palihim na pumasok sa Olympic Village. Bit-bit nila ang mabibigat na duffel bags, para bang ordinaryong grupo lang ng mga atleta. Napansin sila ng isang grupo na masasayang Amerikanong atleta na kararating lang mula sa isang kasiyahan. Walang ideya ang mga Amerikano sa tunay na pakay ng mga lalaki. Sa halip, tinulungan pa nilang makatawid ang grupo, nagkamayan, at nagpatuloy na parang walang kakaiba. Pagdating sa isang madilim na eskinita, tinanggal ng mga lalaki ang kanilang peking anyo. Sila pala'y mga armadong militante mula sa Black September, isang Palestinian na grupo. Ang kanilang target, ang tinutuluyan ng Israeli Olympic Team. Isang wrestling referee, ang unang nakapansin ng panganib. Nang bumukas ang pinto at nakita niya ang baril, buong lakas niyang sinarado ito para pigilan ang mga salarin. Nagkagulo, isa pang atleta ang nagtangkang lumaban, pero siya'y binaril sa mukha. Natapos ang kanyang buhay habang nagsisimula ang isang madugong hostage crisis. Sa buong mundo, biglang bumukas ang mga telebisyon. Ipinapalabas ang nakakakilabot na balita. Sa loob ng apartment, nakaupo ang mga bihag, nakagapos at nanginginig sa takot. Ang kanilang mga captors, may suot na masks, ay nagbigay ng ultimatum. Palayain ang 200 Palestinian prisoners. Samantala, sa Israel, sa bahay ng Prime Minister, matindi ang diskusyon tungkol sa kung ano ang dapat gawin. Ang desisyon, walang negosasyon sa mga terorista. Habang tumatagal ang araw, napagkasunduan na palabasin ang mga bihag kasama ang mga terorista patungo sa isang paliparan. Ngunit sa halip na kaligtasan, nagkaroon ng matinding bakbakan. Inabangan ng mga sundalo ang mga terorista at unti-unti silang pinabagsak ng mga sniper. Sa kasamaang palad, bago pa sila matalo, pinatay ng ibang terorista ang mga bihag at pinasabog ang helicopter. Ang mga atleta na pumunta sa Munich para sa kapayapaan ay nagbuwis ng buhay sa gitna ng kaguluhan. Nagluksa ang buong mundo sa malagim na balita. Sa Israel, ang galit ay humalili sa kalungkutan. Ang Munich Massacre ay hindi lamang kwento ng terorismo. Isa itong salamin ng kakayahan ng tao sa parehong kalupitan at tapang. Isang trahedya na nag-iwan ng sugat sa buong mundo, nagbago sa kasaysayan at nagpapaalala kung gaano kahalaga ang buhay at kapayapaan. Balikan natin ang kwento na hango sa totoong buhay at action thriller movie na Munich. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Sa Tel Aviv, nakaupo si Avner, isang Mossad agent. Nanginginig ang kanyang kamao habang inuulit sa television ang mga pangalan ng mga atletang Israeli na pinaslang sa Munich Olympics. Ang bawat pangalan ay parang mabibigat na hampas sa kanyang isipan. Katabi niya si Daphna, ang kanyang asawa na 7 buwan ng buntis. Magkasama nilang pinanood ang balita, nakakulong sa kalungkutan at kawalang kasiguraduhan sa mga susunod na mangyayari. Sa Jerusalem, sa loob ng isang kwarto na puno ng usok, nakakalat sa mesa ang mga litrato ng mga lalaking responsable sa trahedya sa Munich. Nasa pinuno ng mesa si Golda Meir, ang Prime Minister ng Israel. Ang kanyang boses ay puno ng galit ngunit nananatiling matatag. Hindi natin kailangang makibahagi sa mundo kasama sila, sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng determinasyon. Sa paligid, nagkaroon ng mainit na debate ang mga general at ministro. Itinuro nila ang litrato ng isa sa mga arkitekto ng Munich Massacre, si Ali Hassan Salameh, ang utak sa likod ng Black September. Sa huli, nagdesisyon na ang Prime Minister. Tahimik siyang tumango, nauunawaan ang bigat ng misyon na kanilang ilulunsad. 11 pangalan. 11 buhay na kailangang tapusin para sa hustisya o paghihiganti. Kinabukasan, isang itim na government car ang naghihintay sa labas ng apartment ni Avner. Kailangan niyang sumama papuntang Jerusalem. Sa apartment, hinarap ni Avner ang Prime Minister at ang pinakamataas na opisyal ng intelligence ng Israel. Mabilis nilang inilahad ang layunin. Binago ng Munich ang lahat. At ngayon, hinihiling nilang iwan ni Avner ang kanyang pamilya at tahanan para sa isang matagalang lihim na operasyon. Ang utos, paslangin ang mga responsable sa massacre. Kung hindi tayo gaganti, sabi ng isang general, magkakaroon ng bagong Munich taon-taon. Sa gabing iyon, umuwi si Avner. Sa dilim ng kanilang kwarto, tahimik silang magkatabi ni Daphna. Ang bigat ng hindi masabing detalye ng kanyang misyon ay parang ulap na bumabalot sa kanilang dalawa. Sasamahan kita dito, Avner, pero sa hanggang kaya ko lang. Simple ang sagot ni Avner, hindi ko kayang tanggihan ito. Sa isang maliit at simpleng silid sa Mossad headquarters, kaharap niya si Ephraim, tahimik ngunit seryoso. Isang papel ang nasa harap niya, isang kontrata na pumuputol sa lahat ng kaugnayan niya sa Mossad. Sa papel na iyon, opisyal na siyang naging di-opisyal. Sa kabilang silid, naghihintay ang isang masungit na accountant. Tinukoy nito ang magiging takbo ng operasyon.
2 account sa isang Swiss bank sa Geneva, isa para sa pondo ng operasyon at isa pa para sa kanyang sweldo na makukuha lang pagkatapos ng misyon. Walang kalokohan, banta ng accountant. Gusto ko ng resibo, Israel ang nagbabayad nito, hindi ikaw. Sa tabing dagat, ipinakita ni Ephraim ang listahan ng mga pangalan. 11 Palestino, lahat may kinalaman sa Munich Massacre. Hanapin mo sila, patayin mo sila isa-isa. Utos ni Ephraim habang pinupunasan ang matamis na baklava sa kanyang mga daliri. Nasa Europe sila ngayon, sa Europe lang kayo pwede. Wag na wagan kayong pumunta sa Arab countries. Nagtanong si Avner, bakit ako? Wala akong experience sa ganitong trabaho. Dahil ordinaryong tao ka lang. Sagot ni Ephraim, diretso at walang paligoy-ligoy. Hindi ka halatang operatiba. Isinilang ka sa Europa, hindi ka kahina-hinala. At iyan ang kailangan natin. May 4 pang kasamang itatalaga sa kanya, bawat isa ay may espesyalisasyon sa dokumento, eksplosibo at cleanup. Ngunit si Avner ang may pinakamabigat na responsibilidad sa lahat. Siya ang pinuno. Siya ang maghihila ng gatilyo. Nagbigay si Ephraim ng huling babala. Mas mabuti kung bomba ang gagamitin nyo. Gusto nating mabasa sa mga pahayagan na patay na ang isang sikat na Arab terrorist. Sa sandaling iyon, ramdam ni Avner na wala ng atrasan at walang kasiguruhan kung siya'y makakabalik pa ng buhay. Sa Frankfurt, humarap si Avner kay Andreas, isang dating kakilala mula sa kanyang kabataan. Kilala si Andreas sa kanyang radical na connection at alam ni Avner na dito magsisimula ang kanyang paghahanap. Tinulungan nila si Avner makipag-ugnayan kay Tony, isang bihasang informant na Italyano. Sa isang cafe sa Roma, inilabas ni Tony ang kanilang unang lead. Si Wael Zweiter, isang makata at intelektual na naninirahan sa lungsod. Sa hapon, nagbigay ng talumpati si Wael Zweiter sa harap ng isang maliit na audience. Habang nagsasalita siya, tahimik siyang inoobserbahan ni Carl mula sa kabilang kalye. Pagkatapos, tahimik na sinundan ni Carl si Zweiter habang naglalakad ito pa uwi. Pagdating sa kanyang apartment building, sinundan na siya ni Avner at Robert. Ikaw ba si Wael Zweiter? Tanong ni Avner, bahagyang nanginginig ang boses. Tumango si Zweiter, halatang naguguluhan. Biglang bumunot ng baril sina Avner at Robert, kita sa kanilang kilos na hindi sila sanay sa ganitong sitwasyon. Nagulat si Zweiter at sinubukang pakalmahin si Avner, pero bigla silang nagpaputok. Bumagsak si Zweiter kasama ang mga grocery bag niyang nabitawan. Pumutok ang mga bote ng cherry juice at dish soap, humalo ang mga ito sa dugo sa sahig. Sa kaba, mabilis na tumakbo sina Avner at Robert pabalik sa kanilang kotse. Nagtipon muli ang grupo sa patio ng isang maliit na hotel. Tahimik nilang ibinuhos ang alak, sinusubukang palamigin ang kanilang nerbiyos. Dumating si Carl, inilapag ang isang basyo ng balas sa mesa. Tumayo si Steve, sumimsim ng alak at biglang sinabi, "Wala akong pakialam, magpapakasaya ako dahil ito ang unang tagumpay ng ating misyon." Hinila niya si Robert at nagsimula silang sumayaw. Unti-unting nagtawanan ng grupo kahit paramdam nila na ang saya ay pansamantala lamang. Sa tahimik na kalye ng Marais District sa Paris, nagkita sina Avner at Louis, isang misteryosong binata na ipinakilala ni Tony, ang kanilang Italianong informant. Nagpakilala si Avner bilang isang taong nagtatrabaho para sa private business ng mayayamang Amerikano. Si Louis, na may halong karisma at misteryo, ay bahagi ng isang pamilyang eksperto sa pagkalap ng impormasyon. Kaya nilang hanapin ang kahit sino, basta't may tamang bayad. Habang nag-uusap sila sa gitna ng maaliwalas na palengke, kunwaring abala sa pamimili ng gulay, nagsalita si Louis, "Hanggat hindi ka nagtatrabaho para sa kahit anong gobyerno, matutulungan ka namin." Ngumiti siya ng pilyo at idinagdag, "Ideologically promiscuous kami." Isang pahiwatig na ang kanilang pamilya ay hindi kumikiling sa anumang panig, basta't may kapalit na pera. Pagdating sa safe house, bumuo agad ang grupo ng plano sa kanilang next target. Si Mahmoud Hamshari ay isang maayos at edukadong tao, kilala at iginagalang sa Parisian circles. Sa ilalim ng maingat na plano ni Avner, nagkunwari si Robert bilang isang mamahayag upang makapasok sa mundo ni Hamshari. Sa kanyang apartment, ginanap ang huwad na panayam. Sa umpisa, magaan ang usapan, ngunit kalaunan ay naging seryoso, puno ng politikal na diskusyon. Ibinahagi ni Hamshari ang sakit ng buhay ng mga Palestinian refugees. Binabatikos ang karahasan sa mga sibilyan, ngunit inilalantad din ang mga taon ng dahas laban sa kanilang mga tao. Dumagdag sa tensyon nang sumama sa usapan ang kanyang asawa. Kailan ba ito matatapos? Paano ba matatapos ang siklo ng dugo? Tanong niya na puno ng kalungkutan. Habang mabigat ang damdamin sa bawat salita, nanatiling nakatuon ang isip ni Robert sa kanilang layunin. Sa gitna ng usapan, nagkunwari siyang kailangang gumamit ng telepono upang tawagan ang kanyang editor. Naiwan siyang mag-isa kasama ang telepono. Habang abala si Robert, pumasok sa silid ang isang batang babae, si Amina, at nagsimulang mag-practice ng piano. Tiningnan siya nito, puno ng kuryosidad.
Ang inosente niyang presensya ay matalim na kaibahan sa marahas na misyon ni Robert. Habang paalis ang batang si Amina at ang kanyang ina, naghanda ang grupo para sa kanilang susunod na target. Habang bakante pa ang kanilang apartment, maingat na ikinabit ni Robert ang bomba sa telepono. Ang mekanismo ay simple. Kapag sinagot ang telepono, doon lang sasabog ang bomba. Kanya-kanya silang kumuha ng pwesto. Tumango si Avner kay Carl. Oras na. Tumawag si Carl, pero biglang humarang ang isang truck sa paningin nila. Sa parehong sandali, bumalik pala si Amina sa apartment upang kunin ang nakalimutang gamit. Narinig ni Amina ang telepono at sinagot ito. Biglang natigilan si Carl nang marinig ang boses ng bata. Agad na nakita ni Avner ang kotse ng mag-ina na bumalik sa tapat ng apartment at tumakbo silang dalawa upang pigilan sina Robert at Hans. Sa huling segundo, naawat ni Hans si Robert bago nito maipindot ang detonator. Nakahinga ng maluwag sina Carl at Avner habang pinapanood si Amina na ligtas na bumalik sa kotse at umalis. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ulit ang telepono ni Hamshari. Sa pagkakataong ito, nasagot niya ang tawag at ang bomba ay sumabog. Sa safe house sa Paris, ibinalita ni Carl na buhay pa si Hamshari. Galit na sumabog si Steve, bakit parang firecracker lang ang nilagay mo sa teleponong yon? Napuno ng dismayado at galit ang grupo dahil sa sablay na misyon. Sinubukang kontrolin ni Avner ang tensyon. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng bomba na hindi lang pumapatay kundi nagdudulot din ng takot. Pero hindi nawala ang bigat ng kapalpakan. Tahimik na umalis si Robert, halatang puno ng hinanakit. Habang iniisip ng grupo ang kanilang mga nagawa, tumugon naman ang kanilang kalaban. Pumutok ang balita. Mga sulat bomba ang ipinadala ng Black September sa iba't ibang embahada ng Israel. Isang nakakakilabot na mensahe ng paghihiganti. Ganti nila ito, sabi ni Avner nang tawagan niya si Carl para pag-usapan ang nangyari. Ang kanilang misyon ay nauwi sa isang madugong palitan ng buhay, isang siklo ng karahasan na tila walang katapusan. Tinanong ni Carl kung nasaan siya. Nasa New York ako, kumukuha ng mga impormasyon, sagot ni Avner. Pero ang totoo, lihim siyang bumalik sa Israel upang makita ang kanyang manganganak na asawa. Sa silid ng ospital, tahimik na nakaupo si Avner at ang kanyang ina. Dumating ang bihirang sandali ng kasiyahan, ang pagsilang ng kanilang anak na si Jeula. Habang hawak ni Avner ang sanggol, pabiro niyang sinabi, "Nakakatakot naman ang itsura niya." Tumawa si Daphne at tumugon, "Mana siya sayo." Ngunit panandalian lamang ang saya. Mabilis na bumalik ang bigat ng realidad ng misyon ni Avner. Kinumbinsi ni Avner si Daphne na lumipat sa Brooklyn, New York, kasama ang bata para sa kanilang kaligtasan. "Hindi na ako makakabalik dito hanggat ginagawa ko ang trabaho ko," pag-amin niya na mabigat ang boses. "Ayaw mo bang maging Israeli ang anak mo?" tanong ni Daphne. May halong hinanakit. "Mananatili siyang Israeli," sagot ni Avner, pero halata ang alinlangan sa kanyang tono. "Huwag mo nang ituloy ang trabaho mo. Dito ang tahanan natin," pakiusap ni Daphne. Sagot ni Avner, "Kayo lang ang tahanan ko." Bahagyang natawa si Daphne at sinabing, "Ang corny naman ng asawa ko." Tahimik ang baybayin ng Cyprus, ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may nagaganap na delikadong misyon. Sa loob ng nakaparadang kotse, nakamasid sina Hans, Steve at Avner kay Hussein Abad Alchir, isa sa mga pangunahing miyembro ng Black September. Ang plano, maglagay ng bomba sa ilalim ng kama ni Alchir. Si Robert, ang eksperto sa mga mechanical na bagay, ang maingat na nag-assemble nito. Habang ginagawa ang bomba, nag-check-in si Avner sa kabilang kwarto, handang magbigay ng signal kapag natulog na si Alchir. Nagtalo ang grupo tungkol sa lokasyon ni Avner. Masyado raw itong malapit at baka madamay sa pagsabog. Ngunit tiniyak ni Robert na ligtas ang kabilang kwarto. Bago pa makaalis si Avner, nilapitan siya ni Carl at nagtanong, "Boy or girl?" Nagpahiwatig ito na alam niyang dumaan si Avner sa kanyang asawa. Nakangiting sinagot ni Avner, "Girl, congratulations," sabi ni Carl. Sabay dagdag pa niya ang isa pang balita. Si Hamshari, binawian na ng buhay dahil sa malubhang sugat. Congratulations. Sa gabi, naghihintay si Avner sa kanyang balcony, tahimik na binabantayan ang kwarto ni Alchir. Sa kabilang suite, isang bagong kasal ang masaya sa kanilang honeymoon. Isang mapait na contrast sa misyon ni Avner. Sa isang saglit, nagkaroon ng di inaasahang palitan ng salita sina Avner at Alchir habang nasa kanilang mga balcony. Ikinuwento ni Alchir ang tungkol sa Mediterranean at ang nawala niyang bayan. Mga salaysay na naglalarawan ng masalimuot na kontradiksyon ng kanilang sitwasyon, ang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang makita ni Avner na natulog na si Alchir, binigay niya ang signal. Ilang sandali lang, pumutok ang bomba. Napakalakas ng pagsabog, higit pa sa inaasahan nila. Gumuho ang mga pader at ang debris ay bumagsak sa kalye.
Halos hindi nakaligtas si Avner mula sa kanyang kwarto na tabunan ng usok at plaster. Sa kabilang kwarto, duguan at sugatan ang bagong kasal. Agad silang binalot ni Avner ng mga kumot at dinala sa ligtas na lugar. Tumakbo naman si Carl papasok sa nagliliyab na kwarto ni Alchir. Ang eksena ay nakapangingilabot, mga piraso ng katawan na nakasabit sa chandelier at apoy na unti-unting nilalamon ang wasak na lugar. Nagkatitigan sina Carl at Avner, isang tingin na puno ng bigat ng kanilang misyon, bago nila nilisan ang lugar. Sa dilim ng gabi, sa isang bangkang pangisda, nagtipo ng grupo. Mainit ang argumento tungkol sa bomba. Sinisi ni Carl si Robert na iginiit na tampered ang grade ng eksplosibong nakuha nila. Biglang sumagi sa isipan ng grupo ang isang nakakabahalang posibilidad. May ibang kumokontrol sa kanila. Paano kung si Louis ang may kagagawan nito? Paano kung ginagamit lang tayo ng mga Palestinians para linisin ang sarili nilang hanay? Tanong ni Hans, binabasag ang tiwala ng grupo. Pinagtanggol ni Avner si Louis. Kung wala siya, wala tayo sa ganitong posisyon, mariin niyang sabi. Pero kahit siya, nagsimulang magduda ng tanungin ni Hans kung sino ang nag-ayos ng bangka. Ang sagot ni Avner, si Louis din. Habang lumalalim ang gabi sa Cyprus, malinaw na ang kanilang misyon ay hindi lang laban sa grupong Black September, kundi laban din sa mga sarili nilang takot, pagdududa at tanong kung sino ba talaga ang kanilang kaibigan o kaaway. Sa harap ng isang tindahan ng kitchen design na may malaking salamin, tahimik na nagmamasid si Avner sa reflection niya. Biglang lumitaw si Louis sa tabi niya. Walang pag-aalinlangan sa tono ng boses ni Louis habang nag-usap sila. Walang problema sa bomba. Ang problema, takot ang gumagawa nito, sambit niya. Ngunit matatag ang sagot ni Avner. Walang mali sa bomb maker ko. Naputol ang sagutan nila nang magbigay si Louis ng 3 bagong pangalan ng target, Kemal Nasser, Kemal Adwan at Yusuf Najjar. Nasa Beirut silang lahat, sabi ni Louis. Sa bawat pangalan na binanggit, ramdam ang bigat ng responsibilidad sa mukha ni Avner, ngunit hindi siya tumutol. Mariing pinaalala ni Louis, kapag nalaman kong nagtatrabaho kayo sa gobyerno, hindi na tayo magkikita kailanman. Pagbalik sa safe house sa Frankfurt, nagsalo ang grupo sa hapunan. Habang kumakain, binanggit ni Ephraim ang 3 target sa Beirut. Mga seryosong kalaban ito, sabi niya. Nag-init agad si Steve. Kailangan namin itong gawin. Napakahalaga ng mga ito, ani Steve. Ngunit pinutol ni Ephraim ang sigasig niya. Hindi, huwag kayong pumunta sa Arab countries. Mossad at militar ang bahala rito. Sumiklab ang pagtatalo. Tumutol si Avner, diretsong sinagot si Ephraim. Hindi pwedeng ang mga sundalo ang gumawa nito. Kapag nalaman ng aming source na Mossad kami, titigil sila sa pagtulong. Naging matigas ang boses ni Ephraim. Sino ba talaga ang source ninyo? Tanong niya ng madiin. Nagkatitigan sina Carl at Avner, halatang nag-aalangan. Sa huli, sumagot si Avner puno ng kumpiyansa. Trabaho namin ito. Hayaan mo kaming tapusin ang pinangako namin para sa iyo, sa Israel at sa source namin. Galit na galit si Ephraim at pilit inalam kung sino ang source nila. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Avner, idiniin na sila ang dapat tumapos ng trabaho sa Beirut. Sa tahimik na baybayin ng Dove Beach sa Beirut, 4 na Zodiac raft ang dumaan sa alon ng gabi, sakay ang 20 Sayeret Matkal Commandos. Suot ng ilan ang wetsuits, habang ang iba'y nakabihis turista. Tahimik silang bumaba sa buhangin, bit-bit ang mga selyadong bag na puno ng armas. Sa maingat na kilos, gamit ang mga silenced Beretta, inalis nila ang mga bantay bago pa makaputok ang mga ito. Habang abala ang iba sa pagbabantay, ang mga commandos na nakasuot ng uniforme ay pumasok sa gusali, dala ang kanilang mga armas. Sa bawat palapag ng apartment building, naganap ang brutal na labanan. Isa-isa nilang inabot ang kanilang mga target. Pinuntahan nila ang apartment ni na Kemal Nasser, Kemal Adwan, at Abu Yusuf. Lumaban si Abu Yusuf at pinaputukan ang mga commandos. Ngunit nahuli rin siya at binaril, kasama ang kanyang asawa. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumabas ang binata, anak ni Abu Yusuf. Muntik na siyang barilin ng isa sa mga sundalo. Pero pinigilan ito ni Avner. Tahimik na iniwan nila ang binata, nakatulala habang pinapanood ang mga nangyari, ang bigat ng trahedya ay nakaukit sa kanyang mga mata. Sa labas ng gusali, nagpatuloy ang putukan. Ang mga commandos, kasama sina Avner at Steve, ay nagtakbuhan sa mga getaway car habang ang ibang sasakyan ay nasusunog at nakaharang sa daan. Habang nakatayo si Avner sa isang tahimik na kalsada sa Paris, dumating si Louis at diretsong nilapitan siya. Gusto kang makita ng papa ko, bungad ni Louis. Sino? Sagot ni Avner na halatang nagtataka. Si Papa, siya ang nagpapatakbo ng aming maliit na grupo, sagot ni Louis na parang ito'y isang simpleng usapan lamang. Wala akong kinalaman sa nangyari sa Beirut, mariing sabi ni Avner. Ayon sa lahat ng newspaper sa mundo, mga Israeli army ang sumalakay sa grupo, sagot ni Louis, walang bahid ng emosyon. Nangyari ito pagkatapos mong magbayad para sa impormasyon na ibinigay ko. Kung ayaw mong sumama sa akin,
ito na ang huli nating pagkikita. Napilitan si Avner na sumama. Pinasakay siya sa sasakyan at nilagyan ng blindfold. Pagdating nila sa destinasyon, binuksan ang kanyang mga mata at nasaksihan niya ang isang nakamamanghang tanawin, isang lumang bukirin sa paanan ng French Alps. Ang liwanag ng araw ay parang ginintuang pintura na bumabalot sa luma ngunit matibay na bahay. Ang lugar ay tila larawan ng simpleng pamumuhay, malayo sa magulong mundo na kinasasadlakan ni Avner. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang mas malaking pamilya ni Louie. Tinuro ni Louie ang direksyon ng kusina. "Nandoon si Papa," sabi niya. Tahimik na tumungo si Avner sa kusina, kung saan ang ama ni Louie, isang mahinahon, ngunit karismatikong lalaki, ay abala sa paghahanda ng pagkain. Nagkaroon sila ng maikling usapan habang naghahanda ng mga sangkap. Pareho silang mahilig sa pagluluto at tila nagkaroon ng pansamantalang koneksyon sa likod ng alanganing sitwasyon. "Dahil ba sa nangyari sa Beirut, kaya ako nandito?" tanong ni Avner. Maingat ang boses. Ngumiti si Papa, ngunit may bigat sa kanyang mga mata. "Ginagawa mo lang ang dapat para sa pamilya mo," sagot niya. Sa hapunan, nagbahagi si Papa ng kanyang mga karanasan noong giyera, ang mga pagsabog ng tren, ang pagkawala ng kanyang mga kapatid at ang malaking halagang binayaran nila para sa kalayaan. Habang nagkukuwento siya, tila nakikita niya ang sarili niya kay Avner, isang lalaking gagawin ang lahat para sa mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng hapunan, naghanda si Avner para umalis. Bago siya tuluyang umalis, iniabot ni Papa ang isang balot ng andouillettes para sa pamilya mo, sabi ni Papa. Ngunit bago maisara ang bintana ng kotse, nagbigay siya ng babala. "Maaari ka sanang maging anak ko, ngunit hindi kita pamilya. Tandaan mo yan." Habang papalayo ang kotse, ramdam ni Avner ang bigat ng mga salita ni Papa. Ang kanilang ugnayan ay malinaw. Ito'y negosyo, hindi pamilya. Ngunit sa kabila ng malamig na pahayag, may bahid ng respeto at pag-unawa. Dalawang lalaking gumagawa ng lahat ng kaya nila para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa paghinto ng kotse, inilahad ni Louie ang pangalan ng bagong target, Zaid Muchasi. Hindi ito bahagi ng orihinal na listahan, ngunit siya ang bagong KGB contact ng Black September, ang pumalit matapos nilang pasabugin si Hussein al-Shir. Nabagabag si Avner sa balita, parang walang katapusan ang pagpalit ng mga tao sa kanilang mga kalaban. Ang bawat isa ay mabilis na pinapalitan ng bago, tila walang natatapos sa digmaang ito. Humiling si Avner ng isang safe house sa Athens bilang bahagi ng plano. Tinanggap ito ni Louie ng walang pagtutol. Dumating ang grupo sa isang makalumang safe house sa Athens. Madilim ang lugar, ang mga bintana ay halos natatakpan ng alikabok. Habang natutulog sila, nabasag ang katahimikan ng mahinang kaluskos mula sa pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. 4 na lalaki ang pumasok, mga Palestinian. Biglang nagkatutukan ng baril at nagkasigawan. Nagpakilala ang grupo ng mga PLO. Ang kanilang leader na si Ali ay nagsabing may pahintulot sila na tumira sa safe house mula sa mga Italyano. Dito nila napag-alaman na si Louie din ang kanilang contact. Agad namang sumagot si Robert, pilit na nagpapanggap at sinabing kasama sila sa Red Army faction ng Germany. Unti-unting humupa ang tensyon nang napaniwala nila ang mga Palestinian na hindi sila kalaban. Alam ni Avner na kung magkakagulo sila, hindi nila matatapos ang misyon. Habang natutulog ang dalawang grupo, sa magkabilang dulo ng silid, nakatayo sina Avner at Ali, nag-uusap sa mababang tono na punong-puno ng bigat ng kani-kanilang pinanggalingan. Babangon ang mga estado ng Arabia laban sa Israel, sabi ni Ali, kalmadong nagpapahayag ng paninindigan. Darating ang panahon na maglalaho din ang Israel. Tahimik si Avner, ngunit sa kanyang titig ay mababanaag ang alinlangan at galit. Itinaas niya ang kilay at tumugon, "Pangarap lang yan. Paano mo mababawi ang isang bansang hindi kailanman naging sa inyo?" Ngumiti si Ali, mapanukso. Ang bawat salita ay sinadyang makasakit. Para kang Hudyo magsalita. Kayong mga Germans, masyado kayong malambot sa mga Israelis. Seryosong wika niya, buo ang akala na totoong German si Avner. Habang nagpatuloy si Ali, iginigiit niya ang pangmatagalang laban ng kanilang bayan. "Kaya naming maghintay. Kung kailangan, gagawin naming mapanganib ang buong mundo para sa mga Hudyo." Ang sagot ni Avner ay matalas at direkta. Tinukoy niya ang tila walang katapusang siklo ng digmaan at pagdurusa, isang cycle na laging nauuwi sa awa para sa mga biktima. Ngunit hindi natinag si Ali. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng tahanan ay higit pa sa digmaan o politika. Ito ay tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, isang pangarap na ipapamana sa kanilang mga anak. Sa kabila ng kanilang malalim na pagkakaiba, nagkaroon ng kakaibang respeto sa pagitan nila. Dalawang lalaking magkaiba ang pinanggalingan, ngunit parehong may mabigat na dahilan upang ipaglaban ang kanilang paniniwala. Kinabukasan, handa na ang grupo sa kanilang susunod na misyon. Habang nakaabang sila sa labas ng hotel, isang itim na Mercedes ang huminto. Dalawang lalaking Russians ang bumaba, kasunod ang isang Palestinong lalaki. Si Zaid Muchasi ang kanilang target.
Pero kasama nito ang grupo ni Ali, isang hindi inaasahang komplikasyon. Mga Arabs din sila, sabi ni Robert. Bakas ang alinlangan. Kasama ba silang pasasabugin natin? Tahimik si Avner. Matagal ang sagot, ngunit sa huli, nagbigay siya ng utos. Sige, gawin mo na. Pinindot ni Robert ang switch ng detonator, ngunit walang nangyari. Nagkagulo ang grupo sa kotse. Muling pumalpak ang bomba. Si Hans, hawak ang bag ng mga granada na puno na ng determinasyon. Alam niyang hindi sila maaaring mabigo. Bago pa mapigilan ng iba, lumabas si Hans ng kotse at mabilis na tumungo sa hotel. Nagtangka si Avner na habulin siya, ngunit napatigil nang makita si Ali sa lobby. Umiwas siya upang hindi makita. Samantala, nakarating na si Hans sa pinto ng kwarto ni Mochasi. Hawak niya ang granada at handang isakripisyo ang sarili para sa misyon. Sinipa niya ang pinto at sa loob, lumabas si Mochasi, biglang kumuha ng baril. Tinanggal ni Hans ang pin ng granada at hinagis ito sa loob bago mabilis na isinara ang pinto. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong hotel. Nagkagulo ang mga tao habang nagmamadaling bumaba si Hans palabas. Sa lobby, nakita siya ni Ali na tila naalala ang kanyang muka. Biglang tumutok ang isang Russian ng baril kay Hans, pero bago pa ito makabaril, naunahan na siya ni Avner. Bumagsak ang Russian at saglit na nagkatinginan sina Avner at Ali. Sa maikling katahimikan, sabay silang nagbarilan. Umatras si Avner papunta sa kotse, pilit na umiiwas habang si Ali ay nag-reload ng baril. Bago pa maituloy ni Ali ang pagbaril, naunahan siya ni Carl mula sa kotse. Sunod-sunod ang putok ni Carl, dahilan ng pagbagsak at pagkamatay ni Ali. Tahimik na naupo si Avner sa loob ng kotse. Dama ang bigat ng nangyari habang mabilis silang tumakas. Natapos ang misyon, pero iniwan nito sa grupo ang mas mabibigat na tanong. Mga tanong na walang madaling sagot. Sa isang tahimik na coffee house sa Paris, nagkaharap sina Avner at Louis, tila dalawang estranghero sa gitna ng laro ng lihim at pagtataksil. Habang nagbibilang si Louis ng dolyar mula sa sobrang iniabot ni Avner, ibinunyag niya ang nakakagulat na impormasyon. Si Salame, ang kanilang pangunahing target, ay nasa ilalim ng proteksyon ng CIA. Pinopondohan siya ng ahensya bilang kapalit ng kaligtasan ng mga American diplomat nang hindi tinatanong kung saan napupunta ang pondo. Napatigil si Avner na tulala sa revelasyon. Ang kanilang misyon na puno ng dugo at sakripisyo ay biglang tila mas komplikado. Sa tabi ng coffee bar, ang television ay nagbabalita ng footage ng Athens airport shooting at iba pang pag-atake sa Europa. Lahat ng ito'y may connection sa Black September. Ang mga larawang iyon ay nagdagdag ng bigat sa isipan ni Avner, parang paulit-ulit na paalala ng mga resulta ng kanilang digmaan. Nasa London si Salame, malamig na sabi ni Louis. Sa karaniwang presyo, inalok niya ang locations ng target. Tahimik na tumango si Avner, tinanggap ang impormasyon, ngunit sa kanyang puso'y nanatili ang mabigat na tanong. Sino ba talaga ang kalaban? Sa safe house sa London, dumating sina Avner at Carl na may balitang natunton nila si Salame mula sa doktor hanggang hotel. Agad na sumiklab ang tensyon. Bakit hindi niyo siya pinatay? Galit na tanong ni Steve. Ipinaliwanag ni Avner na maraming bodyguards at sibilyan sa paligid. Pero mariing sagot ni Steve, ako lang ata dito ang handang bumaril. Nag-init ang diskusyon, lumalalim ang tanong sa moralidad ng kanilang misyon. Pareho lang tayo sa mga kalaban natin, ani Carl. Ngunit matigas na tugon ni Steve, ang mahalaga lang sa akin ay dugo ng mga Hudyo. Sa sobrang tensyon, nauwi ang usapan sa pisikal na sagupaan. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Avner at matigas na nagdesisyon. Kung armado ang mga bodyguard ni Salame, papatayin natin silang lahat. Natahimik ang grupo, ngunit halata ang lumalalim na lamat sa kanilang samahan. Sa madilim at maulan na lansangan, tahimik na sinusundan ni Avner, Steve at Hans ang grupo ni Salame at kanyang mga bodyguard. Habang papalapit na si Avner sa target, biglang sumulpot ang isang lasing na Amerikanong lalaki at niyakap siya na parang magkaibigan sila. Nabigla si Avner, pero bago pa siya makagalaw, dumating ang isa pang lasing na Amerikano at sumali sa eksena. Natigil tuloy ang grupo ni Avner sa kanilang plano. Habang nagkakagulo, mabilis na nakalusot si Salame at tuluyang nakalayo. Hindi pa rin natapos ang kaguluhan nang dumating ang isa pang Amerikano na pilit umaawat sa mga lasing. Pero sa halip na tumigil, sinuntok pa nito si Avner. Lalong lumala ang gulo nang sumugod si Steve para tulungan si Avner. Samantala, napansin ni Hans na sumakay na si Salame sa isang kotse at tuluyan nang nawala ang kanilang pagkakataon. Habang papalayo si Salame, dumaan din sa harap nila ang mga Amerikanong lasing kanina, pero tila biglang bumalik sa ulirat ang mga ito at sabay tinaas ang gitnang daliri. Galit ngunit tahimik si Avner. Alam niya na bawat pagkilos nila ay lalo lang naglalapit sa kanila sa mas mapanganib na sitwasyon. Tila ba may mga mata nga nakatingin na rin sa kanilang grupo.
Sa isang bar, nakaupo si Avner, hawak ang isang baso ng scotch habang pasulyap-sulyap sa isang babaeng nag-iisa sa dulo ng bar. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis siyang umiwas ng tingin pero ramdam ang tila tahimik na laro sa pagitan nila. Ilang saglit pa, nilakasan ni Avner ang loob at lumapit sa babae. Naupo siya sa tabi nito. "Anong trabaho mo?" tanong ni Avner, may halong pag-iingat. "Ang klase ng trabahong nagtutulak sa'yo na uminom at samahan ako sa kwarto," sagot ng babae sabay banayad ng ngiti. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Kahit nakakagaan ng loob ang presensya ng babae, dama pa rin ni Avner ang bigat ng kanyang misyon. Sa huli, nagdesisyon siyang umatras. Tumayo siya at nagpaalam, saka tumuloy palabas ng bar. Sa lobby, nasalubong niya si Carl. "Yung mga lasing na Amerikano, sa tingin mo, CIA sila?" tanong ni Avner, nakakunot ang noo. "Pwede," sagot ni Carl habang umiiling. "Baka pati si Louis, CIA o Mossad. Lahat sila may sariling agenda. Sa tingin mo, pinaglalaruan na lang ba tayo?" Napabuntong hininga si Avner at umiling. "Tama na, parang hinahabol mo lang ang mga daga sa utak mo." Natigilan si Carl. Nakita niya ang pagod at pag-aalala sa mukha ni Avner, kaya't binitawan niya ang usapan. Napangiti sila pareho at sinubukan ni Carl na magbiro at nagyaya siyang uminom. "Pass," sagot ni Avner, pero bago siya makaalis, nagbigay pa siya ng biro. "Mag-ingat ka sa mga magagandang babae." Natawa si Carl at sinabing gusto lang niyang uminom para makatulog. Sa kalagitnaan ng dilim, nagising si Avner mula sa isang bangungot. Hingal at pawis ang bumalot sa kanya. Ang kanyang pagkabahala ay tila hindi maalis. Lumabas siya ng kanyang silid upang hanapin si Carl sa bar. Ngunit wala roon si Carl, pati na rin ang babaeng kausap niya kanina. Habang patungo sa kanyang silid, may naaamoy si Avner na pamilyar, ang pabango ng babae. Sa pagdaan niya sa kwarto ni Carl, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Nagdalawang isip siya ngunit sa huli kumatok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, nakita niya si Carl. Nakahiga, hubot-hubad at hindi na gumagalaw. Nilapitan niya ito. Tumambad ang mas malaki at nakakatakot na sugat sa batok nito. Tumigil si Avner, nanginginig, habang tahimik na sumisigaw ang kanyang kaluluwa. Pinakita ni Louis ang larawan ng babaeng Dutch, ang parehong babaeng nakita ni Avner sa bar. Sinabi niya ang lokasyon nito at iginiit ni Papa, "Wala kaming kinalaman sa pagpatay sa kasamahan mo." Pero hindi kumbinsido si Avner. Inilabas ni Louis ang isa pang larawan. Si Avner mismo, nakunan mula sa surveillance. Malinaw ang mensahe. Hindi lang sila humahabol sa mga target, sila rin ay pinaghahanap na. Hindi nila pinalampas ang pagkakataon. Pinuntahan nila ang babae at pinatay gamit ang improvised gun. Sa hapagkainan, tahimik silang tatlo. Habang umiinom, sinabi ni Hans, $2 milyong na ang nagastos natin para sa 6 na tao. Pero paano ang pumapalit sa kanila? Kailan matatapos ito? Kapag patay na silang lahat, sagot ni Avner, pero halata ang alinlangan sa kanyang boses. Kinabukasan, nawala si Hans. Hinanap nila ito at natagpuan nila itong nakaupo sa isang upuan sa parke. Wala nang buhay, may kutsilyo sa dibdib. Si Steve, hawak ang baril, galit at balisa. Si Louis, siya ang nagbebenta sa atin. Hindi na tayo ligtas. Sa loob ng safe house mag-isa si Avner. Nilalamon ng paranoia, sinuri niya ang bawat sulok ng kwarto, baka may bomba sa ilalim ng kama. Marahan niyang binuksan ang kutsyon at binutas gamit ang kanyang Swiss knife. Sinilip niya ang telepono, binuksan ang TV pero hindi pa rin mapakali. Hawak-hawak ang baril, nag-aabang ng anumang banta. Samantala, sa Belgium, sa isang malayong maliit na cottage, abala si Robert sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit, mga laruan, bomba at wires. Balik naman kay Avner, hindi siya mapanatag. Imbes na matulog sa kama, nagdala siya ng baril at nagkulong sa loob ng masikip na closet. Ang espasyong iyon, kahit maliit, ay tila naging kanyang kanlungan mula sa gulo ng mundo. Habang nagpatuloy si Robert sa kanyang trabaho, tumigil ang maliit na Ferris wheel na iniikot niya. Isang napakalakas na pagsabog ang gumimbal sa gabi. Gumuho ang maliit na cottage, ang liwanag ng apoy ay pumuno sa dilim. Kinabukasan, ang tunog ng telepono ang gumising kay Avner. Tumalilis siya palabas ng closet. Hinabol ang telepono at sinagot ito habang malalim pa rin ang kanyang paghinga. Sa isang iglap, bumalot ang lungkot sa kanya. Wala na si Robert. Sa huling pagkakataon, nagplano sina Avner at Steve na balikan si Salome at tapusin na ang kanilang misyon. Habang pinasok nila ang kampo, nahuli sila ng isang binatang gwardya. Nabigla silang lahat at agad na binaril ni Steve ang gwardya sa ulo. Nabulahaw ang buong lugar, kaya't wala silang nagawa kundi ang tumakas. Isa na namang sablay na pagkakataon para sa kanilang grupo. Sa kabila ng pagkabigo, pinayagan sina Avner at Steve na makabalik sa Israel. Habang kausap ni Ephraim si Avner, biglang dumating ang isang general na nagdala ng mensahe. Sinabi nito na nagpapasalamat ang Prime Minister sa lahat ng nagawa ni Avner para sa bansa. Ngunit hindi sila maaaring magkita dahil hindi opisyal na miyembro si Avner ng gobyerno.
Bilang tanda ng pasasalamat, binigyan siya ng general ng isang mahigpit na yakap. Walang medalya, walang seremonya, walang kahit ano pang pagkilala. Pagkaalis ng general, naiwan si Avner na nakatulala, malalim ang iniisip. Nagsimulang bumalot ang tanong sa kanyang isipan. Sulit ba ang lahat ng kanyang nagawa para sa bayan? Sa airport, hinatid ni Ephraim si Avner. Pumunta ka sa asawa mo, sa anak mo. Magpahinga ng ilang buwan dahil sobrang payat mo na, sabi niya, na may bahagyang ngiti. Pero babalik ka sa trabaho, hindi sa Europa, marahil sa Latin America. Ngunit mabilis ang sagot ni Avner. Hindi na. Pag-isipan mo, giit ni Ephraim. Huwag na, hindi ko na kailangan pag-isipan, tugon ni Avner, matatag at puno ng determinasyon. Pagkadating ni Avner sa New York, halos tumatakbo siya sa daan para bang gustong makatakas sa bigat ng lahat ng nangyari. Sa tapat ng kanilang bahay, nakita niya si Daphna, nakaupo sa hagdan kasama ang kanilang anak, kausap ang mga kapitbahay. Sa kabila ng kalsada, nakatayo si Avner, baka sa mukha ang pagod, hindi lang pisikal kundi emotional. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad na tumayo si Daphna. Puno ng emosyon, nagmadali siyang lumapit at nagyakap silang mag-asawa, mahigpit at puno ng pananabik. Sandaling naramdaman ni Avner ang init ng tahanan, ngunit hindi pa rin niya maiwanan ang bakas ng nakaraan. Sa gabi, habang nakahiga siya sa kama, tahimik niyang nilalabanan ang bigat ng kanyang konsensya. Ang mga eksena ng massacre ay paulit-ulit na bumabalik. Ang mga pagsabog, ang mga bala, ang mga nasusunog na helicopter. Naramdaman ni Daphna ang kalungkutan at sakit ni Avner kahit hindi niya ito sinasabi. Walang salitang binitiwan, ngunit niyakap niya ang kanyang asawa ng mahigpit para iparamdam na hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng lahat ng pagkawasak, pinaalala ng yakap na iyon ang katotohanang may nagmamahal pa rin sa kanya at may tahanang naghihintay para sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap si Daphna ng tawag mula sa Israel. Hinahanap si Avner. Sa isang bakanting parke, magkasamang naglalakad sina Ephraim at Avner. Pilit na hinihimok ni Ephraim si Avner na bumalik sa serbisyo at sa kanyang sariling bayan. May nagawa ba talaga tayo? Ang bawat napatay namin, napalitan lang ng mas masahol pa. Anong silbi ng lahat ng ito? Tanong ni Avner. Halatang puno ng pagkadismaya at pag-aalinlangan. Ginawa mo ito para sa bansa, para sa Munich, para sa hinaharap, sagot ni Ephraim. Dagdag pa niya, kailangan ka ng iyong ama't ina, ang asawa mo at anak mo. Tunay silang mga Israeli. Bumalik ka na sa bansa. Hindi na! Alam mong walang kapayapaan sa dulo ng lahat ng ito, mariing tugon ni Avner. Sa huli ng kanilang usapan, nagpakita si Avner ng kaunting lambing at pag-asa. Halika sa bahay, maghapunan tayo, huwag kang tumanggi. Tungkulin nating magbahagi ng tinapay sa kapwa Hudyo. Ngunit tumanggi si Ephraim. Ang sagot niya ay maikli, ngunit mabigat ang damdamin, hindi na. Tumalikod siya at naglakad palayo, mabagal at tila pasan ang bigat ng mundo. Iniwan niya si Avner, nag-iisa, tahimik na nagbabantay sa isang pangarap ng kapayapaan na tila imposibleng maabot. Sa huli, siyam sa 11 Palestinong lalaki na nasa listahan para sa asasinasyon ang napatay, kabilang na si Ali Hassan Salameh noong 1979. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.